Tapos sasabihin ng mga DDS, bayaran kami. Yung palang bayad sa 700,000 na yon. O, 20 member. Meron dito mga kababayan. CUC. Ano ba tawag dyan? Caribbean Utilities Company. Something like that. So sila, meron silang mga ini-sponsor na mga meron silang mga ini-sponsor na mga employee nila, yung mga top employee nila para doon sa fitness. So, bumibili sila sa amin o doon sa VIP Fitness Club ng mga membership po, mga bossing. O yun, binili nila halos ilan ba yun? 30 membership. O, di ba? Tapos sasabihin mga DDS, bayaran si Mark Ramos. Bahala kayo. Okay, tuloy, tapusin na natin ito. Sino ba si Madriaga, mga bossing? O eto, kasi mukhang magiging talagang pinakamabigat na witness si Madriaga O ang na lang, pinag-uusapan. O game, ayan, si Senadora, dating Senadora Leila de Lima, na ngayon po ay Congresswoman Leila de Lima. The evidence, of course, testimonial and documentary would center on this grounds. Now, ang na lang, pinag-uusapan namin ngayon, we have yet to decide what will be the sequence, which issue, which matter, which ground, ang uunahin po namin sa pag-present ng mga ebidensya. That is still under discussion. And then, of course, there are pending requests for subpoena. There is a pending request for subpoena, one filed by Representative Chel Jokno, asking for the issuance of subpoena to certain offices in custody of certain documents or certain records, very material to the grounds. And then there is also another petition also filed. Paano ba yan, mga DDS? Palala ang problema ng Vice Presidente. No? Pasakit ng ulo siguro yung 16 na lawyer ng Vice Presidente. Sabi ni Alonly TV, baka dito na ako makatulog. Huy! Walang tulugan! Ano ka ba? By Representative Chel Jokno on the protection of Ramil Madriaga, which is Gusto ko lang yung comment ni Mark Estacador. Ayan ang pagkakaiba ng DDS vlogger sa pro-admin. DDS, China nagpapasweldo. Pro-admin, may work at sariling... lalo na yung boss Mike Cervera natin, mga kababayan. No, yun ang talagang big time po, mga bossing. Dahil sa kanyang puso, para po suportahan si Pangulong Bongbong Marcos, ayun, kahit na napaka-busy na sa negosyo, talagang isinisingit pa din po ang pagbablog, mga bossing. No, kaya suportahan niyo po si Boss Mike Cervera, mga kababayan. Considered to be a very material and important witness in terms of proving, especially ground number 1, the anomalous disbursement, the misuse of the confidential funds pertaining to the office of the Vice President, the diversion of those funds from the legitimate purposes. Talagang meron no? Alam niyo mga DDS, hayaan niyo na lang na umandar yung impeachment. Bakit? Kapag ka naidepensa ng maayos ng kampo ng Vice Presidente, ang impeachment na yan laban sa kanya, mas lalong lalakas sa 2028 ang Vice Presidente. No? Mas lalong yayabong ang kanyang kandidatura. Hindi kagaya ng mga ginagawa ninyo ngayon. Yung ginagawa nyo ngayon, puro fake news. Kunyari, malakas ang Vice Presidente. Kunyari, napakadaming sumusuporta sa kanya. Pero tingnan nyo naman, mga kababayan, yung kanyang mga ini-endorso. Eto, recently lang, mga bossing, yung anak ni Congressman Acop, ano nangyari? Tinambakan yung kalaban. Nag-fake news pa kayo. Nagpakalat kayo ng survey na ilang porsyento, 80% yung lamang nung kalaban nung anak ni Acop. Ano ang ending? Talo. Ang tangnang yan. Talo. Di ba? Nakita nyo yung huling eleksyon, 2025 election. Pinuntahan pa ng Vice Presidente yung distrito ni Joel Chua, distrito ni Congresswoman Beatrix Luistro. Ano nangyari?
talo din yung mga kalaban nila. Ibig sabihin, wala na talagang naniniwala. Ibig sabihin, mahina na talaga mga bossing. Kaya naman, yung mga kampon niya, mga nag-iingay ho, mga kababayan.